Hello, hello, Leo Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading for January 2026. Sa mga Leo, ano po naghihintay sa inyo sa unang buwan ng taon na ito? We'll see, we'll see. Inhale and exhale, Holy Spirit, Spirit Guides. Bigay natin kay Leo ang mga mensaheng dapat nilang malaman this month. Okay? At the center, meron po kayong the Five of Wands. In the area of what you need to focus, the Strength card, beautiful. In the area of what you need, you have the Four of Cups. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Eight of Cups, beautiful. In the area of your near future, meron po kayong the Ace of Swords. Wow, wow, wow. Ganda nito. In the area of your challenge, meron po kayong the Seven of Wands. In your fortune, the Ace of Wands. Yes, talaga namang new inspired action. Congrats po. In your divine messages, meron po kayong the Tower card. At ang outcome nyo po for the month, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siya bubuksan at the end. But first, mga Leo, thank you po muna sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Ako, napakalaking bagay niyan para po sa akin every time na meron tayong libreng reading for Leo dito sa ating channel. Thank you rin po sa mga nagla-like and also po sa mga nagko-comment sa bawat video natin. Malaking tulong po yan. Salamat po. So, in the background of your reading, meron po kayong the Ten of Wands. Sabi ng yung spirit guides, Leo, ngayong buwan na ito, you will try to understand and also evaluate yung mga bagay na nagpapabigat sa'yo. Kung ano yung mga bagay na dapat mo nang bitawan at isara sa 2025 para pagpasok ng 2026, you are having this reimagined focus pagdating sa yung mga dapat buhatin. Mga responsibilidad, mga obligasyon, outdated na ba yan? Baka mamaya hindi na para sa iyo yung mga pasan-pasan na yan, pinapasan mo pa din. So you need to think this through para maisip mo kung ano yung mga kapaki-pakinabang at worth it na mga burden na gusto mong pasanin ngayon 2026. Kasi sometimes you have to move on from something na nagpapabigat sa atin. And you need to figure this out this January. Okay? Para maging kapaki-pakinabang yung oras mo, yung effort mo, yung iyong affection, and also yung iyong inspired action. So you need to tignan yan this month, okay? Bigyan kita ng card of the month, creativity. Creativity is your inner expression, unleash it. So may mga bagay kang gagawin this month para makagaan sa mga daladalahin mo. Example, busy-busy ka sa trabaho, tapos marirealize mo this January na yung ibang task or assignment sa trabaho, pwede mo na ipasa sa coworker mo halimbawa. And then, magkakaroon ka na ng time for more recreational things. Example, baka mag-tennis ka na, o kaya mag-bike, jogging, zumba, no? Marami kang pwedeng outlet na pwede mong gamitin to be excited kada araw or magkaroon ka ng pagkakaabalahan na ibang-iba doon sa mga pinaghihirapan mo, pinagkakabisihan mo para magkaroon ka ng balanse. Okay? In your center, meron po kayong the Five of Wands. This is your overall energy ngayong buwan na ito. Napaka-busy, napaka-competitive. Kung kayo po ay nanggaling sa isang competitive na industriya, no, na parang anday mong kalaban, kaagaw, kakompetisyon, ito yung buwan talagang kailangan nating lumaban, sipagan pa. May mga effort ka daw na kailangan mo i-double time. May mga pagkilos na kailangang higitan, no? Because nakita ko dito na hindi lang dahil gusto mo manalo, but because you are now understanding na yung effort mo will determine yung good outcome na lalabas. For others, sabi ng yung spirit guides, panahon na daw para liwanagin sa isip mo kung ano yung mga bagay na karapat dapat paglaanan ng effort at ano yung hindi. Kasi may mga conflict ka daw na wag mo na i-big deal, hayaan mo na, tapon mo na sa ere, wag mo nang patulan.
Pero may mga bagay na kapatol-patol. Yun yung mga bagay na dapat mong isipin, timbangin, kung ano ba yung mga dapat kong bigyan ng aking time and energy. Okay? Because nakita ko dito na minsan tinatanong mo sarili mo na worth it pa ba na magsalita ako sa kanya? Worth it pa ba na i-address kong issue na to? Worth it pa ba na makipag-butt heads ako sa kanila? Kung hindi, parang you just want to leave yourself alone and quiet, no? Kasi nga, marami ka nang ginagawa, marami kang pasanin at ayaw mo dumagdag ito mga ito. Pero, clarify natin siya for deeper conversation. Five of Wands, pa-clarify Holy Spirit, Spirit Guides. So mga Leo, since ito po ay a monthly reading, ano po yung mga nilook forward mo ngayong buwan na ito? Comment down below. It will come true for you. The Five of Wands. The Justice card. Yes. Alamin mo talaga yung balanse. Hindi lahat ng bagay kapatol-patol. At sinasabi dito na wag mo nang bigyang buhay pa yung iba. Let God give them their justice or their karma, no? Ikaw basta gawin mo lang yung tama, gawin mo lang yung talagang naaayon sa batas, naaayon sa sistema, no? Just do your best. And wag mo nang indahin pa yung ibang tao. Hayaan mo si God ang kumilos for them. Basta ang kapitan mo lagi ang truth. Kung alam mo ang katotohanan, wala kang dapat ikatakot because you're doing things the right way. Okay? Napaka-importante nito. In the area of what you need to focus, meron po kayong the Strength card. Kailangan mo daw mag-focus sa pagbibigay ng motibasyon sa sarili mo. Alam mo yung mga boxer, di ba, pag nagwa-boxing sila, talagang naririnig mo sa gilid yung coach, di ba? Para turuan sila, i-hype sila, ganoon din sa basketball, no? So parang ganun ka rin this time. You need to hype yourself. You need to motivate yourself na kada araw lalaban tayo. Magaling ka, mahusay ka, kaya mo to. Hindi, problema lang yan. Kaya mo yung lagpasan. Kung ano yung mga sinasabi mo sa isip mo, yan ay makakaapekto sa performance mo, Leo. So you need to really tell from your head yung mga good things lamang. Okay? Kasi yan yung talagang dagdag push eh. Kaya ngayon, be gentle. Alam ko may mga problema ka, may mga kinakaharap ka, pero wag mo daw masyadong dibdibin. Lagi mong isipin, tulad nitong strength card, hawak-hawak niya sa bibig yung lion. Hindi siya nahihirapan. Ano ibig sabihin nun? Meron kang mabuting paraan at mas maayos sa paraan para isolve ang problema. Hindi mo kailangang banggaan sa bato para lang masolve ang issue mo. Do it gently, nicely, be kind to yourself, everything will be fine. Okay? Clarify natin siya. Strength card. It's being clarified by... So Leo, kamusta po kayo? Saan kayo nanonood ng ating reading today? Comment down below. Strength card. The Ten of Pentacles. Yes. Magpapakatiis ka ngayon. Magtsatsaga ka ngayon January because alam mo na kung ano yung mga bagay na inaasikaso mo ay pangmatagalan. Long-term gains for the family, for the future, para makaipon, para permanente ang mga kita, no? Yun ang ginagawa mo ngayon eh. Kaya nagtsatsaga ka, nagpapakahirap ka, you're giving your best, you're giving your all, and hindi ka nag-give up because you know kung sino makikinabang dito, yung mga mahal mo sa buhay. At ganun ka din, iniisip mo na, balang araw siguro maginhawa na ako. And lahat yon motivasyon para magkaroon ka ng long-term gains. So, continue, kumapit, maging matatag at maging matibay. Bala mo yan para sa isang masaganang kinabukasan. Okay? In the area of what you need, meron po kayong the Four of Cups. What you need this time, Leo, ay maging appreciative. Okay? Okay. Sabi ng yung spirit guides, alam daw niya, malungkot ka. Malungkot ka dahil may mga bagay ka na hindi nagagawa, may mga bagay ka na gustong-gusto pero bakit hindi mo makuha, ano? And nakaka-disappoint yun, nakakadurog ng puso. And at the same time, sobrang dismaya. And your spirit guides are telling you this time around, learn to appreciate the things around you. Yung mga bagay na meron ka. Bakit? Kasi kapag na-appreciate mo yung mga meron ka, doon lilinaw ang isip mo na, ay, tinan mo, binibigay sa akin ni God tong mga to, pero dati dinasal ko lang yan. Pero tingnan mo naman ngayon, magkakaroon ka ng
renewed energy na parang, siguro nga, pag nagdasal ako today, ibibigay din sa akin ni God yung mga gusto ko. Pero ngayon, kailangan kong magkaroon ng pananalig. And also, appreciation, because that appreciation sa paligid mo is a magnet for more blessings. Okay? Huwag ka mag-alala, yung hinihintay mo darating din daw, pero kailangan maging open ka, maging receptive ka. Huwag kang magmadali, huwag kang mataranta, huwag kang manise no, sa kapalaran. No? It will come at the right time. Pero ngayon, i-enjoy mo yung mga bagay na meron ka. Okay? Pahalagahan mo daw yung mga yan. The Four of Cups being clarified by the Three of Swords. Yes, dismayado, heartache, heartbreak. You feel like habang buhay ka na ba dyan? Akala mo forever na yung pain na yan. Pero kapag daw nilawakan mo ang isip mo, nilawakan mo ang pananaw mo sa buhay, makikita mo na my life is more than what happened to me. May marami pa naghihintay para sa akin at hindi katapusan itong mga pain na ito. It's just a lesson. Tinuturuan ka lang ni God for your life this time, for your season this time, para meron kang maunawaan sa buhay mo. Para kapag dumating yung ibibigay niya, kayang-kaya mo tong pangalagaan kasi nanggaling ka na dito. Okay? So ngayon, paghilumin mo ang iyong puso, ang iyong mga naramdaman, para habang naghihintay ka, mas lumalakas ka. At kapag ready ka na, doon ibibigay talaga yung hinihiling mo. Okay? Napaka-importante nito. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Eight of Cups. Si Eight of Cups, sinasabi ng yung spirit guides na umalis ka na sa mga bagay na toxic na. Yung parang feeling mo, hindi mo na kaya, matagal ka nagtiis, matagal kang nakisama, or matagal ka nag-keep up dun sa tension, sa issue, sa drama, sa conflict. And now, dati parang kayang-kaya mo eh. Pero now parang sabi mo, parang ayoko na dito. Parang gusto ko na mag-move on. Gusto ko nang hanapin yung mga bagay na magdudulot sa akin ng genuine happiness, ng katuparan sa pangarap ko, ng growth, ng success, na hindi ko kailangang mag-give in o makontento sa kakarampot habang nakikipag, alam mo yun, friction sa mga taong ito o sa lugar na ito. Parang ganyan. So, if you are very, very confused at hindi mo alam ang gagawin mo, panahon to para timbangin, no? Tignan mo yung mga katotohanan sa life mo. Yung pros and cons, yung advantages and disadvantages. Ano ba yun ang mga napala mo dyan in the past 6 months? At ikumpara mo sa mga gusto mo pa para mabalanse mo. Lumabas sa buhay mo yung buong-buong katotohanan sa mga dapat mong gawin. But here, kitang-kita ko dito na may mga ilusyon kasi na nabasag, no? May mga katotohanan kang na-realize na parang, ay, parang di na ako happy. Ay, parang hindi ito yung gusto ko. So, nagigising ka sa yung true calling. No? So, ngayon, handa mong hanapin yan, handa mong puntahan yan. You are now braver enough to tell yourself na, this is not what I want, aalis na ako, hahabulin ko yung akin. You're giving yourself a chance to be aligned sa yung true purpose, which is good for you. At hindi to madali especially kung talagang minahal mo tong lugar na to, tong tao na ito, hindi madali ang pag-alis dyan. Pero nakita ko yung kahandaan in your part na siguro time na nga ito. Siguro panahon na para ako naman, parang ganyan, okay? The Eight of Cups, madami masyado, is being clarified by the Knight of Swords. Yes, gusto mo kasing habulin yung mga nasayang na oras. Gusto mong habulin yung mga pagkakataon na naibigay mo sa maling tao o sa maling bagay. And ngayon parang merong sense of urgency sa puso mo na bagong taon, bagong buwan, gagawin ko na yung tama. Kukunin ko na yung para sa akin. Siguro ganyan din yung mentality nating lahat, no? Pag bagong taon, we want to do something fresh, to start something new, to begin a new adventure. Napakalakas ng ating motibasyon pagdating sa gantong parte ng taon. Pero sabi ng yung spirit guides dito, bago ka humakbang at habulin yung para sa'yo, kailangan muna sigurado ka. Ha? At saka nakapag-nilay-nilay ka na para makita mo talaga na, okay, buo na ang loob ko, gagawin ko talaga to. Kasi kung dadala ka lang sa emosyon, sa pagsugod mo, sa charging forward mo, sa excitement mo, baka mamaya
magising ka na parang, ay, hindi pala tong gusto ko. So, you need to really make sure na itong move na to ay talagang gusto mo. Okay? In the area of your near future, meron po kayong the Ace of Swords. Si Ace of Swords, sinasabi ng yung spirit guides na maliliwanagan ka din in the near future. Parang kaya pala nawala ako doon. Kaya pala hindi ako nakapasok dyan. Kaya pala nawala sa akin. Yung mga reasons before na question mark, masasagot yan dito in the near future. Okay? Yung clarity of what really happened at ano yung purpose nun sa buhay mo, magigets mo na. So kapalit ng kaliwanagan na yon ay isang malaking responsibility to do the right thing and then work hard on something na gusto mong pumalit dun sa mga bagay na na-realize mo. Kumbaga, tinatama mo, no? Tinatama mo yung iyong andar. And here, sabi dito, meron ka malalagpasan na obstacles or a breakthrough, kumbaga. So, kung medyo nahihirapan ka today, especially sa mga disappointments and heartbreak, makakaasa ka na a breakthrough moment will come. Malalagpasan mo din yan. And you are now renewed, kumbaga. Handa ka na sa mga bagong bagay na exciting sa buhay mo dahil nakaalpas ka na dito. So, congrats po. The Ace of Swords being clarified by the Ace of Pentacles. Wow. 1-1 is here. 1-1-1. So talagang sinasabi ng yung spirit guides, this is a new beginning. This is a new opportunity. And you're on the right path. Nasa tamang direksyon ka daw. Kaya kung meron kang iiwanan, bibitawan, meron kang bagong pupuntahan, nakatadhana yan. Okay? Yan yung tamang ruta mo. Okay? So, in the Ace of Pentacles clarifying Ace of Swords, sabi dito, laban lang. Laban lang ng laban because talaga namang meron kang makukuhang new blessing na kapalit ng lahat ng isinakripisyo mo before. And kung magiging matalino ka this time with the Ace of Swords, alam mo kung paano i-invest ng maayos itong bagong blessing. Example, meron kang nakuhang pera from isang past job na ngayon lang naibigay. So parang sabi na yung spirit guides, gamitin mo ng tama. Itanim mo ng tama yung perang makukuha. Kung ito man ay trabaho, na bigla-bigla magkakaroon ka ng trabaho this January, gawin mo yung makakaya mo para makip mo to, mapayabong mo, mapabunga mo, para tumagal sa life mo. Okay? Napaka-importante niyan. In your challenge, meron po kayong face inner demons and having hope. Yes, marami kang mga kinakatakot. Marami kang nililihim sa sarili mo kasi kinakahiya mo. Pero panahon na para harapin yung mga kinakatakot na yan, yung mga pagkakamali na yan, at baguhin. Always have hope that things will change for the better. Hindi porket nalugmok ka dito, nasaktan ka dito, forever ka na dyan. No, no. As long as meron kang pag-asa sa puso mo, maaari pang magbago ang kwento ng iyong buhay. Aangat ka pa, magiging successful ka pa, lahat ng bagahin mo ay luluwag, gagaan. It's because you kept your faith alive. Okay? Importante yun sa'yo. In your challenge, the 7 of Wands. Yes, marami kang mga balak iwasan, puntahan, layuan, may mga bago kang gagawin. So, there are a lot of people in your life that will question you. Parang, ano ka ba, Leo? Ba't ganito ginawa mo? Sure ka na ba dyan? Mga ganyan. Tapos ikaw naman mapapaisip ka na, o nga no, sure ba ako? Ay, o nga no, tama ba to? So, they're placing doubts in your head. Kahit naman na alam mo, kaya mo eh. Kahit naman na nakapag-decide ka na, pero sa tuwing makakarinig ka ng payo ng iba, parang gusto mong sumang-ayon na lang sa kanila. So ngayon, ang challenge sa'yo, Leo, panindigan ang iyong desisyon. You need to stand your ground, defend your post, defend your decision, and patunayan mo sa kanila na tama ka. Okay? Maybe because yung other people around you are just concerned, pwedeng ganun lang din yon. Let's give them the benefit of the doubt. Pero maaari ding maraming tao sa paligid mo ang inggit lang talaga and just want to have the thing na meron ka. So ngayon, kailangan talaga patunayan natin. Yan yung challenge sa'yo. Patunayan mo sa kanila na tama ka and that you have the best decision for yourself. Parang ganyan. Okay? Clarify natin to. The 7 of Wands being clarified by oops. The 6 of Pentacles. Yes, it's really a time to give.
Leo, no? Panahon to para maglaan ka ng maraming effort, energy para sa mga bagay na gusto mong buuin. Marami kang doubters, marami kang mga tao sa paligid mo ang hindi sumusuporta sa'yo. Kaya ngayon nakita ko dito na maglaan ka lang ng mga time, energy, pagkain, or pera sa mga bagay na alam mong may kapaki-pakinabang na balik sa'yo. Siguro figure out mo yan ngayon. Example, yung kapatid mo, no? Kapag siya may kailangan, nandyan ka. Pero pag ikaw naman ang may kailangan, wala siya. So, parang kailangan mo i-reevaluate kung kanino mo ba binibigay yung sobra-sobra. Para meron ka pa para sa sarili mo, para mabuo mo yung mga pansarili mong gusto. Okay? Importante yan for you. It's all about you giving effort on things na alam mong kaya mong panindigan. Okay? In your fortune, meron po kayong fellow travelers, support is all around you. Meron daw mga taong tutulong sa'yo, kaya huwag ka mag-alala. And then ascending mountain, keeping going forward. Talagang abante lang tayo, sulong lang, because things will get better soon. Okay? In your fortune, meron po kayong Ace of Wands. Napakaganda. Nakita ko dito, meron kang idea, meron kang plano na talagang super, super excited kang gawin. Huwag kang mag-alala. It will go smoothly in your favor. At makakabitaw ka na sa mga nangyari in the past. Because nakita ko talaga may transformation ng buhay mo. Talagang paabante ka na eh. And you are now having this confidence na, sige, ilaban natin to, kunin natin yan, simulan natin to, no? So you're spearheading something. At napakataas nung kumpiyansa mo. Talagang inspired na inspired ka to make this happen. So, huwag kang matakot, humakbang ka, because eto na yung simula ng paglatag mo sa matibay na pundasyon para sa mga ideas mo. Okay? Napakaganda niyan. I-clarify din natin. Ace of Wands being clarified by the Ace of Swords. Wow. Pare-parehong ace ito. Sinasabi talaga ng yung spirit guides na simula na para lumiwanag ang ating isip, magkaroon tayo ng talagang klarong-klarong plano para kung ano man tong idea na to, ma-execute mo ng tama. I also hear na kailangan alam mo yung pinapasok mo. So make sure na napag-aralan mo to, napag-nilay-nilayan mo na, para pag ginawa mo, alam mo na yung dire-diretsyong gagawin at wala nang antala para sa'yo. So ngayon, paliwanagin ang isip. Kailangan talaga ay relaxed ka para pag na-execute mo to, walang palya. Okay? Napaka-importante yan for you, Leo. In your divine messages, meron po kayong don't let your past hold you back. Yes, wag mo hayaan yung mga nakaraan mo, disappointment and heartbreak ay makasira sa momentum ng buhay mo. No, 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 no. Kailangan relax ka lang, okay? You also have your dreams need a practical plan. Yung mga plano mo daw, idea mo daw, kailangan practical. Kaya nga sinasabi ko sa inyo kanina, dapat malinaw sa'yo yung pinapasok mo para alam mo yung dapat gawin. Para maihanda ang sarili and also ma-prepare mo yung mga kinakailangan na kayang-kaya mong kunin. Pero kung hindi daw practical lang ginagawa mo, eh baka magsayang ka ng oras. You need to really make a unique plan para makaya mo kada step. Okay? In your divine messages, meron po kayong the Tower card. Tower card is all about talaga namang changes in your life. Ito yung mga bagay na hindi mo kayang pigilan, hindi mo kayang kontrolin, hindi mo kayang puwersahin. Because this is destined changes. Talagang nakatadhanang pagbabago ito. So anong kailangan gawin ni Leo? Daanan mo lang ang unos. Daanan mo lang ang pagbabago. Because wala ka namang magagawa dyan eh. Di ba? Lalo't higit wala na sa kamay mo. So let God drive your life. And this time around, manalig ka sa Kanya. Because kapag nakapag-settled na tong changes na to, makikita mo rin na parang, now I understand. Now, tama nga. Ay, buti na lang, nanalig ako kay God kasi dinala niya ako sa maayos na aspeto. Parang ganyan. So, kung meron mga nagbabago sa buhay mo this time, wag mong pigilan siya. Because lalo mo lang pinapatagal yung pag-ikot ng energy sa life mo. Okay? Tower cards being clarified by the Two of Wands. Yes, panahon na talaga para kumawala ka sa nakasanayan. Kaya siguro binabago na ni God because ayaw na niyang mag-play safe ka. Especially kung pero ka mga pangarap pero ayaw mong abutin, wala kang ginagawa para kumilos. Pero dito binibigyan ka ng chance ni God na mag-open ka ng mind mo, mag-open ka ng heart mo for something else. Kaya siguro binubuwag yung nakaraan because kailangan ng palitan, kailangan ng
mag-level up. So, kailangan ihanda ang sarili sa level up mo na yan, okay? At kailangan dito go-getter ka. Kailangan palaban ka. Kaya mong abutin yung mga bago. Because yan yung daan for a better life, okay? Outcome mo yan, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have dog, getting together with friends. Wow, panahon daw to bond and have fun with friends, okay? Especially ngayon January, baka meron sa inyo ay talagang papasok sa isang malaking pagbabago sa life. So bago ka dumating sa moment na yon, mag-bonding time ka muna with friends, mag-relax ka muna para may energy ka to fight pagpasok ng taon. You have grapes, time to go out and have fun. Yes, both cards are telling me, mag-relax-relax ka naman daw. No? Panahon na para mag-let loose, para pagbalik mo, everything now is ready and set. Okay? You have moon changes in your life. Yes, kakasabi ko lang kanina, may mga pagbabago talaga, so daanan mo lang. Temporary lang naman yan. Kapag nakapag-settled na, okay ka na. You also have horse, short journey. Meron daw po kayong maikling paglalakbay. Maaaring pupunta ka sa kabilang bayan, uuwi ka ng probinsya, aasikasuhin yung papeles, no? Mga ganyan. So, make this short journey worthwhile para sa'yo. Okay? Para yung mga pasanin, gumaan, mawala. In your outcome, Leo, for January 2026, wow, 10 of Pentacles. Palakpakan muna. Dalawang beses lumabas ang 10 of Pentacles. 10-10 is all about ending a tough cycle. Kung ano man yung mahirap na pinagdaanan mo, patapos na yan. Okay? And you are now actually getting harvest sa mga bagay na pinaghirapan mo. At hindi lang ikaw ang makikinabang dito, kundi pamilya mo din. Kinabukasan mo, yung ipon ninyo. No? So talagang long-term to. Long-term yung epekto. Kaya napakaganda ng pasok ng January because nakita ko dito yung pagbuo mo ng pundasyon para sa mga permanenteng kita. And I'm rooting for you. I'm very, very happy for you. Idiretso mo yan. And you will see yung paggaan at saka kaginhawaan sa mga gagawin mo this time. 10 of Pentacles. The 10 of Wands. Yes, 10, 10, 10, 10. Nandito, talaga namang mga katapusan ng isang cycle na mabigat or closure sa mga bagay na dapat nang bitawan. And also beginning a new cycle na talagang bagong-bago at deserve mo. With the 10 of Wands, clarifying 10 of Pentacles, sabi ng yung spirit guides, panahon na para kilalanin yung mga nagpapabigat. Okay? You need to separate yourself from that para hindi maapektuhan yung mga pinapangalagaan mo. Sabi rin dito, kung meron ka mga kinikim-kim or mga dinidibdib na mga bagay-bagay with a family member, sa angkan ninyo, baka panahon na para pag-usapan, para makawala na sa dibdib mo yung mga pain na yon. Okay? But for others, nakita ko po dito na kung ano man yung mabigat dati, parang ngayon unti-unti mo nang natututunan kung paano siya paandarin, pakisamahan, or i-maneuver because na-realize mo kung ano yung mga dapat gawin. Which is makakatulong sa'yo. Meron din ako narinig na parang mga family dispute na this month ay talagang maayos nyo na at may realize mo na rin yung mga dapat gawin para hindi laging mabigat. Kung relasyon man yan, or ugnayan, or tungkol sa family business, or properties, gagaan ang usapan para maplansya na ito. Okay? Napakaganda, Leo, ng inyong January 2026. Comment book kayo kung nakaresonate ka, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Leo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.